Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Dahil sa tila kakaibang tawag ng kalikasan at pananabik sa isang bagong simula, isang lalaking nagngangalang Lucio ang napadpad sa simpleng bayan ng Mabolo, sa isang probinsya sa Kabisayaan. Tahimik ang lugar, parang isang bayang matagal nang hindi ginising ng sakuna o gulo. Mapuno rito, malamig ang simoy ng hangin, at tila ba may sariling orasan ng buhay sa nasabing lugar. Nagustuhan talaga ng edad 27 binata ang simpleng bayan dahil napakakalmado ng kanyang pakiramdam dito. Payapang-payapa ang puso niya kumpara sa syudad. Gabi nang dumating si Lucio. Nasa likod siya ng isang puting van at tumigil sa lumang waiting shed sa tabi ng kalsada. Bumaba siya na dala lamang ay isang itim na backpack at isang kaha ng yosi. Maputi ang balat ni Lucio. Sobrang kinis na parang hindi pa natatamaan ng araw. Mistisuhin ang dating. Halos malamodelo ang porma. Matipuno at may matang hindi mo masyadong matanaw ng matagal dahil tila gumagalaw-galaw ang kulay nito depende sa ilaw. Minsan kulay hazel, minsan asul, minsan naman ay tila pulang nag-aalab. Maraming salamat po sa pag-attend, sir. Pagkayukod niya sa driver ng van, ay sumaludo naman yun ng nakangiti saka nagdire-diretso ng pagmamaneho. Nang mawala ang sasakyan sa paningin niya, ay tumanaw siya sa kapaligiran pinaliliwanagan ng mga ilaw sa gabi. Iba talaga ang amoy ng kapayapaan sa lugar na to. Nakaka-relax. Napakatahimik ang buong paligid kaya dinig na dinig ang huni ng mga kuliglig. Nalalanghap niya rin ang nilulutong ginataan mula sa isang karinderya malapit sa waiting shed na pinupwestuhan niya. Napatingin siya saglit doon pero ang mas nakaagaw ng kanyang pansin ay ang maliit ngunit kaakit-akit na flower shop sa tapat ng kinatatayuan niya. Doon niya unang nakita ang dalagang tila nagpaikot sa buong mundo niya pero tila nagpatigil ng oras. Ang 25 dalaga na si Mariposa. May hawak na mga sunflower ang dalaga. Maayos na inaayos ang florera habang may suot na simpleng apron na may nakaburdang bulaklak. Wala siyang makeup pero may kakaibang liwanag ang ngiti niya habang kinakausap ang isang ginang na bibili sana ng isang daisy. Napapangiting pinagmasdan ni Lucio ang karikitan ng babaeng florista. Mapungay ang mga mata ni Mariposa. Morena, mahaba ang buhok na tila natural na nakalugay sa tamang direksyon ng hangin. May kakaibang dating ang babaeng yun ah. Ang ganda niya parang isang lugar na gusto mong uwian araw-araw. Ay, ano ba itong mga sinasabi mo, Lucio? Nagpunta ka lang sa probinsya, naging corny ka na. Langya ka. Napako ang tingin ng binata sa florista at sa hindi maipaliwanag na dahilan, para bang bigla siyang nakalimot sa lahat ng rason kung bakit siya nagpunta sa Mabolo. Isang tingin lang sa dalaga, para bang umuugong ang lahat ng hindi niya naririnig noon. Para bang narinig niya na ang pangalan nito kahit hindi pa niya ito tinatanong. Mariposa. At sa parehong sandali ay bigla ring lumingon ng dalaga sa kinaroroonan ni Lucio. Nagtama ang kanilang mga mata at kasunod noon ay biglang ngumiti sa kanya si Mariposa. Hindi niya alam kung nakita siya talaga nito o imahinasyon lang ang nangyari. Pero sa saglit na sandaling yon ay may marahang tibok ng damdamin ang naitanim sa isang dayuhan na akala ng marami ay walang puso. Hindi rin naisip ni Lucio na sa mga sandaling yon ay muling titibok ang akala niyang bato na niyang puso. Lalapitan niya sana si Mariposa pero kahit gabi na ay dumadagsa pa rin ang mga mamimili. Dahil doon ay hindi na niya muna yon inistorbo pa. Pero tinandaan niya talaga ang tila pamatay ng ngiti ng dalaga at ito ang ibinaon niya sa pagtulog. Hindi lang palang lugar na to ang maganda kundi ang mga tao. Mukhang tinadhana talaga akong mapatpat sa lugar na to para makilala siya.
Humanap na nga siya ng matutuluyan at napadpad sa lumang paupahan na pag-aari ng isang matandang babaeng nagngangalang Aling Etang. 60 anyos na ang nasabing ginang na mabait naman. Kaya lang ay may pagkabungangera ang tono ng boses. Hindi ka taga rito, ana iha. Ito ang susi ng upahan mong apartment, Salamat po dito sa susi, Aling Etang. Opo, nasabi ko na po sa inyo kanina, di ba? Ay, oo nga pala. Pasensya na at may edad na kaya medyo nag-uulyan din. Bakit nga ulit napadpad dito sa Mabolo? Sa katunayan po niyan, dumaan lang po talaga ako rito. Pero parang mas nagustuhan ko na munang mamalagi rito kaysa doon sa pupuntahan ko talaga sanang lugar eh. Aba, mukhang meron kang natipuhan ditong babae Tama ko no, Lucio? Si Aling Etang naman po. Hindi naman po sa ganun. Ay, Sus! Halata naman sa mukha mo ngayon na namumula. Wala namang problema at totoong maraming magaganda rito sa simpleng bayan namin. Basta ang payo ko lang sa'yo iho, na magpakabay ka rito. Tahimik ang Mabolo at hindi kami mahilig sa kaguluhan. Ayaw na ayaw talaga namin ng gulo. Nako, pareho lang po pala ako ng mga taga rito. Kaya nga po ako nagpakalayo-layo kasi gusto ko rin po ng katahimikan eh. Makakasa po kayo na hindi ako pagmumulan ng gulo. Mabuti naman kung ganon. Sige na, at baka magpapahinga ka pa. Pupunta muna ako sa simbahan. Mag-overnight prayer kasi kami. Kung may kailangan ka ipagtanong mo na lang muna sa pamangkin kong si Esther. Nandyan lang yun sa bahay at hindi naman lalabas. Sige po, salamat din po Aling Etang. Pag-alis ni Aling Etang ay nagtungo na kaagad ang binata sa kanyang apartment at inayos sa mga dapat ayusin. Mabuti na lang din ay may ilang kagamitan na sa naupahan niya. Ayon kasi kay Aling Etang ay sadyang iniwan na raw talaga yon ng huling umupa at hindi na muna nila inalis dahil baka balikan pa ng may-ari. Nilapag niya lang ang mga dala sa gilid ng kama at saka sumalpak doon. Napatingin siya sa puting kisame at napangiti ng mapakla. Naalala niya kasi ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpakalayo-layo. Hindi ito simpleng bakasyon ng mapagtakas. Misyon ko to at pagsubok para sa sarili ko. Makakaya ko pa nga ba? Napabuntong hininga siya ng malalim bago ipikit ang mga mata hanggang sa anuri ng kanyang diwa papunta sa karimlan. Naging masarap naman ang tulog niya na parabang at home siya sa bagong tinutuluyan. Makalipas ang ilang araw, mula sa inuupang apartment ay naglakad si Lucio papunta sa flower shop. Para kasing hindi siya nakatiis at gustong-gusto niya talagang makilala si Mariposa. Hindi lang dahil sa maganda ang dalaga, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit nga kaya yung presensya niya parang nagpapakalma sa buong pagkatao ko? Para tuloy akong nahihiwagaan sa babaeng yun Natigilan na siya nang makita si Mariposa sa bungad ng flower shop. Good morning. Good morning din po, sir. Ano pong hanap nyo? Ikaw? Ako po? Ano po, sir? Ikaw ang may pinakamagandang ngiti sa shop na ito. I'd like to know your name, please. Mariposa. Bibili ka po ba, sir, ng bulaklak? Oo naman. Bibili ako. By the way, ako naman si Lucio. At huwag mo na akong tawaging sir. Halos magkaidaran lang naman tayo 27 lang ako. 25 pa lang po ako, sir. Ang ibig kong sabihin, Lucio, bago ka lang dito sa Mabolo, ano? Oo, kakalipat ko lang nung nakaraang gabi Okay. Anong bulaklak ang hanap mo? Gusto ko sanang bumili ng bulaklak, yung pwedeng ibigay sa isang babaeng gusto ko makilala. Gustong makilala? Oo. Gusto kasi kitang makilala talaga kaya bibili ako ng bulaklak at ibibigay ko sana sa'yo. Kung okay lang. Kitang-kita ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Hindi niya kasi akalain na ganun ka-straightforward ang binatang nasa harapan niya. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay napangiti ang dalaga ng totoo.
Hindi dahil kailangan sa trabaho, kundi dahil naramdaman niya ang kakaibang kilig sa mga sinabi ng gwapong binata. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ay nakaramdam ang dalaga ng kakaiba kay Lucio. Pero hindi niya alam kung ito ba ay delikado o ito na nga ang simula ng isang bagay na matagal na niyang inaasam. Samantala, habang patuloy ang pag-uusap ni Lucio at Mariposa, sa kabilang dako ng kalsada, sa loob ng sasakyang may tinted na salamin ay isang lalaking may itim na sombrero ang tahimik na nagmamasid sa kanilang dalawa. Ang pangalan niya ay Montenegro, na isang tagatugis. Siya ay matangkad, may itim at brusko. Hawak niya ang lumang larawan ni Lucio na may nakalagay na sulat sa likuran. Binasa niya habang pasulyap-sulyap sa binatang nasa flower shop. Lucio Silvano. Mataas ang panganib kaya kailangang hanapin bago maging ganap. Dahil meron siyang dugo ng mapaminsalang guwapang. Lumipas ang mga araw at linggo. Mula ng unang beses silang nakita, halos araw-araw na dumaraan si Lucio sa flower shop. Palagi siyang may pakunwaring may dahilan sa pagbisita. Minsan ay para bumili ng bagong bulaklak. Kung minsan naman ay para magpatulong sa pag-aalaga ng halaman. Pero sa totoo lang ay isang dahilan lang talaga ang meron ng gwapong binata. Yun ay walang iba kundi para makita lang si Mariposa, ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. At sa bawat araw na lumipas, unti-unti niyang nakilala ang dalaga, ang mainhing paraan ng pagtawa, ang simpleng paraan ng pagsuklay ng buhok gamit ang mga daliri kapag naiilang, ang tahimik na pagkalma sa sarili tuwing nakakatanggap ng malaswang tingin mula sa mga hindi kaaya-aya mga tao at ang maluwag na pagtanggap sa kritisismo sa mga customer. Sa totoo lang ay marami ng lalaking nagtangkang manligaw kay Mariposa noon, pero ni isa sa kanila ay hindi niya pinansin. Ngunit ibang-iba si Lucio sa lahat. Iba ang titig ng gwapong binata dahil hindi yun agresibo at namimilit. Hindi rin sobrang mahiyain, pero alam niya kung paano dapat dumistansya. May paggalang at higit sa lahat ay merong pag-iingat. Kaya naman, nagkapalagayan na rin sila ng loob at tila unti-unti na rin ang nahuhulog ang dalaga. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nagsisimula ng isara ni Mariposa ang shop at katulad ng inaasahan ay dumaan na naman doon si Lucio. Magandang hapon, Mariposa. Kunin mo to. Binilang kita ulit ng paborito mong kape. Naku, nag-abala ka pa, Lucio. Hindi mo naman kailangan bilan ako niyan araw-araw dahil napapagastos ka lang eh. Pero gusto ko rin naman eh. Isa pa, mas madali kang kausapin pag may kape. Talaga lang ah. Kaputin mo nga ako. Naniligo ka ba sa akin at dinadaan mo lang sa pagkape-kape? Naalata mo na ba? Oo, halatang-halata kaya. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita minamadali eh. Basta hayaan mo lang ako sa ginagawa ko, please. Pero kung sa tingin mo hindi okay, ipalo mo kagad sa akin ha. Para naman makapag-adjust ako. Gusto ko yung sagot mo. Huwag dapat magmadali. At saka dapat makilala pa kita ng lubos dahil alam kong meron kang tinatagong sikreto eh. Dahil sa sinabing yun ni Mariposa, ay biglang natigilan si Lucio. Bagyang nanigas ang kanyang katawan pero hindi niya masyadong ipinahalata kay Mariposa. Tumitig siya sa dalaga at pumustura ng maayos at nagkunwaring hindi nababahala. Bigla na lang ding nag-iba ang ambience ng paligid na naramdaman din naman nila pareho. Anong ibig mong sabihin na alam mong meron akong tinatagong sikreto? Yung itsura mo. Itsura ko? Kung sa iba, normal ang kagwapuan mo. Para sa akin, hindi. Katulad na lang ng mga mata mo. Ewan ko lang kung napapansin to ng ibang tao o ako lang dahil mas madalas tayong magkatitigan. Napapansin ko at minsan parang kulay abo. Tapos minsan naman parang mamula-mula. Hindi normal yun, di ba? Ha? Napansin mo rin pala yung pagbabago ng kulay ng mga mata ko? Imposible. O di ba? Sa pagsagot mo pa lang ng imposible, halata nang meron kang itinatago sa akin.
Huwag ka mag-alala dahil palagay ang loob ko sa iyo at magaan. Alam kong hindi mo ako sasaktan, kaya ako to sinasabi ngayon sa iyo, Lucio. Kung ano man ang sinisikreto mo, hindi naman ako natatakot malaman yon. Pero hindi rin naman kita pipilitin na sabihin kagad. Katulad ng sinabi mo, hindi naman tayo nagmamadali. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako natatakot malaman kung sino ka talaga. May mga bagay na mas madaling ipaliwanag sa tamang oras at panahon. Naintindihan ko, promise. Salamat at hindi mo ako itinaboy kahit na nalaman at naramdaman mong meron akong itinatago. Walang anuman. O ito, inumin mo na itong kape bago pa lumamig. Ay, oo nga pala. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, ay mas lalong nahulog ang kalooban ni Lucio sa magandang dalaga. Mas nakita niya ang kabutihan sa kaibuturan ng puso nito na hindi matatawaran ni numan. Kaya pag-uwi niya ng bahay ay tuwang-tuwa rin ang kanyang puso at napansin niyo ni Aling Etang nang makita siya sa bukana ng apartment. Aba, parang ang saya-saya mo ngayon, iho ah. Ramdam na ramdam ko yung kasiyahan sa iyo kasi lalong nagliwanag at gumwapo ang mukha mo. Salamat po, Aling Etang. Maraming salamat po talaga kasi nung gabing napadpad ako dito, hindi niyo ako pinagtulakan at binigyan niyo pa ako ng maupahan. Eh sino ba naman tatanggi sa gwapong katulad mo, iho? Mas matutuwa ako kung diligawan mo na yung pamangkin kong si Esther para naman magkaroon ng magandang lahi yung pamilya namin. Kayo po talaga, Aling Etang. Napaka mapagbiro niyo. Eh, nagbabakasakali lang naman, Lucio. Pero biro lang yon ha. Alam ko namang meron ka nang napupuso ang babae. Kitang-kita naman sa ngiti mong yan eh. Siguradong napakaswerte ng babaeng yon. Mali po kayo. Ako po ang swerte sa babaeng yon. Dahil hindi lang po siya maganda sa panlabas na anyo, kundi pati yung kalooban niya. Napakaganda at napakadalisay ng pagkatao niya. Pagkatapos sabihin yun, ay nagtuloy-tuloy na siya papasok sa loob ng kanyang inuupahang bahay. Tuwang-tuwa talaga ang kalooban ni Lucio at daladala niya yun hanggang sa pagtulog. Dahil sa nangyari, ay naging mas malapit nga sila ng dalaga. Lumalim pa ng lumalim ang kanilang samahan at ugnayan. At isang gabi ng Sabado, inimbitahan ni Mariposa si Lucio sa bahay nila para sa isang simpleng hapunan. Nais kasing ipakilala ng dalaga ang manliligaw sa tatay niyang si Mang Delfin. Ang nagsabing Ginoo ay isang dating sundalo na ngayon ay may-ari ng munting sari-sari store sa harap ng kanilang bahay. Pagdating ni Lucio ay tila mabilis na nagbago ang hangin sa paligid. Parang nanlamig ang gabi at may kung anong presensya ng hindi pagtanggap ang namayani sa paligid. Tumingin si Mang Delfin sa gwapong binata mula ulo hanggang paa. Hindi ngumingiti ang Ginoo na talagang sinusuri ang manliligaw ng kanyang anak. Hindi nga niyon inabot ng kamay nang makipag-shake hand si Lucio at magmamano rin sana. Lucio ang pangalan mo, tama? Opo. Layuhan ka, di ba? Opo, Mang Delfin. Galing po ako sa Maynila tapos napunta ako ng Lukban. Nakarating lang po rito sa Mabolo kamakailan lang. Ay, anong ginagawa mo rito sa Mabolo? Ang totoo po niyan, nagpapahinga po ako mula sa magulong buhay sa syudad. Dito po ako dinala ng mga pako sa payapa at tahimik na bayan ng Mabolo. At doon ko na nga po nakilala yung anak niyong si Mariposa. Ilang buwan na ba kayong magkakilala ng anak ko? Isang buwan na po halos, Mang Delfin. Napangat ng kilay ang Ginoo, kasunod ng paglagok ng hawak niyang bote ng alak. Nakatingin na naman saglit sina Lucio at Mariposa na halata sa ekspresyon ng mga muka ang matinding kaba. Ilang saglit pa ay nagsimula na silang kumain ng hapunan. Pero si Mang Delfin ay hindi ginagalaw ang plato niya. Panay lang siya inom ng alak hanggang sa maubos ang isang bote. Malakas niya itong binagsak sa mesa kaya nagulat sina Lucio at Mariposa na napatingin sa kanya. Hindi ako sang-ayon dito, Mariposa. Tay naman po. Hindi ko siya gusto para sa'yo, anak. Hindi ko alam kung bakit. Pero may nararamdaman akong mali sa taong yan. Hindi uubra sa akin yung kagwapuhan mo, iho.
Makinig ka sa akin mabuti, anak. Layuan mo ang lalaking yan dahil tutol ako sa panliligaw niya. Tay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Nakakaya po kay Lucio. Eh bakit ako mahihiya sa sarili kong pamamahay, ha? Makinig ka, anak. Hindi ko pinapayagan ng pagliligawan niyo. Dahil ramdam na ramdam kong may hindi maganda sa taong yan. Instinct ko to bilang sundalo at bilang tatay mo, Mariposa. Napayak na lang si Mariposa matapos yung marinig sa sariling tatay. Gusto niyang magalit at sumagot pa. Pero pinigilan na siya ni Lucio na muluwag sa loob na tinanggap ang lahat ng mga sinabi ni Mang Delfin. Hindi siya nagalit at hindi rin kagad umalis. Tumungo lang siya sa Ginoo bilang paggalang at pagrespeto sa nais nito bilang isang ama. Maraming salamat po Mang Delfin sa pagiging tapat sa nararamdaman niyo. Naintindihan ko po na concern lang po kayo sa anak niyo. Gusto ko lang din pong malaman niyo rin ang saloobin ko. Na kahit ayaw niyo sa akin, ipagpapatuloy ko pa rin ang panliligaw kay Mariposa. Alam ko po sa sarili ko kung gaano ko siya kamahal. Hindi po yun maahadlangan ng mga sinabi niyo sa akin para tumigil. Pinapangako ko po na hindi ko sasaktan ng anak ninyo, kahit na kailan. Naiyak sa tuwa si Mariposa matapos yung marinig. Samantalang si Mang Delfin naman ay hindi na umimik. Tumayo na lang yon at umalis para hayaan silang dalawa. Pagkatapos ng gabing yon ay hindi na muling binanggit na Mariposa ang tungkol sa kanyang tatay Delfin. At mula noon ay mas naging sinsero si Lucio. Pero mas naging mapagmasid din siya sa paligid at mas naging maingat. Ramdam niya kasing tila ba minamatyagan ni Mang Delfin ang mga kilos at galaw niya. Sa kabila ng hadlang sa kanilang pagliligawan, ay nanatili sila matatag. Isang gabi, habang naglalakad si Lucio pauwi galing sa bahay ng dalaga, may napansin siyang hindi normal. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila kumukurap. May malamig na hangin din na bigla na lang parang dumaan at mula sa kadiliman ay naramdaman niyang may mga matang tila sumusunod sa kanya. Dahil doon ay napahinto siya at pumikit. Ginamit niya ang kakayahan sa unang pagkakataon magmula nang napadpad siya sa lugar na yon. Nang makumpirma niyang may panganib sa paligid, ay walang pag-aalinlangan siyang umaksyon. Ito rin ang unang pagkakataon na ilalantad niya sa lugar na yon ang buong pagkatao niya, ang pagiging isang guwapang. Ang guwapang ay isang uri ng aswang na hindi mukhang aswang. Maihahalin tulad sila sa mga vampira, pero katulad ng normal na tao ay kaya nilang makatagal sa sikat ng araw. Makikilala sila dahil sa maputlang balat at makinis, mala artistahing pagmumuka at hindi kontroladong pag-iba-iba ng kulay ng mga mata. May kakayahan din silang pahabain ang mga kuko sa kamay at mga ngipin kung kinakailangan. At katulad ng mga vampira, sariwang dugo lang ng tao ang kanilang paborito. Bihira sa mga katulad nila ang kumakain ng lamang loob at kung meron man, palaging puso lang ng tao ang kinukuha nila. Unti-unti nang lumabas ang tunay niyang anyo. Tumigas ang kanyang mga kalamnan. Humaba ang mga kuko at pumula ang kanyang mga mata. Pero hindi pa man siya tuluyang nagbabago ng anyo sa kabuuan, ay may sumugod na mula sa dilim. Isang nilalang na may malapaniking pakpak at matatalim ng ngipin. Nakilala niya kagad ang nasabing nilalang, kaya siya lumayo rito para manatiling nakaalerto. Guwapang din? Eladio, ikaw ba yan? Ako nga ito, Lucio. Teka, wala ka sa itaas. Bakit ka nandito sa Mabolo, ha? Ikaw ang bakit nandito sa Mabolo? Anong ginagawa mo sa napakalayong lugar na ito? Tanga ka ba? Ano bang ginagawa ng isang aswang sa ganitong klase ng lugar? E di naghahanap ng biktima. Lubayan mo na ang lugar na ito, Eladio. Payapa at tahimik ang Mabolo. Huwag mong palitan ng takot ang pananahimik ng mga tao dito. Aba, ikaw pa talaga nagsalita niyan. Parang isang buwan ka palang nawawala ang laki na nang nagbago sa'yo. Huwag mo sabihin, tumigil ka na at umalis ka na sa lugar na ito. Nakikita ko sa mga mata mo na meron kang iniingatan sa lugar na ito. Ang isang Lucio Silvano na walang pusong guwapang. Hindi ko akalaing matututo kang magmahal. Huwag kang tanga, Lucio. Bakit?
Ano masama kung gusto ko na mamuhay ng tahimik, katulad ng normal na tao? Gusto ko na ng kapayapaan, Elijah. Kapayapaan? Nagpapatawa ka ba, ha? Tayo ay mga nilalang na isinumpa, Lucio. Wala tayong karapatang magmahal o maramdaman ng kapayapaan. Hindi mo ako mapipigilan kung anong gagawin ko sa mga tao sa lugar na ito. Hindi kita papayagan sa gusto mo. Dahil sa sinabi niyo ni Lucio, ay nilusob siya ng kapwa guwapang. Lumaban siya at nakipagpambuno. Tumalbog sila sa mga puno habang nagbabanggaan ng mga kuko at ngipin na siyang dumurog ng mga sanga-sanga na nakapalibot sa kanila. Sa tagal ng sagupaan, sa bandang huli ay natalo ni Lucio si Elijah. Puno ng galos na humandusay ang kapwa niya guwapang sa lupa. Duguan ang mukha nun at galit na galit habang nakatingin ng masama sa kanya. Pero hindi niya yung pinatay dahil nahahabag pa rin siya kahit na papano. Alam niya rin kasi na posibleng pagmulan pa yun ng paglusob ng iba pang kauri nila kapag napatay niya sa lugar na yun si Elijah. Alam mo naman na simula pa lang, hindi ka naman nanalo sa akin. Kaya makinig ka mabuti ah. Bumalik ka na sa lungga natin, Elijah. Huwag mong pilitin na may magawa pa kung hindi maganda laban sa'yo. Katandaan ko ang gabing ito. Hindi ba tayo tapos, Lucio? Sige na, umalis ka na! Tuluyan na ngang naglaho ulit sa dilim si Elijah. Dali-dali naman bumalik sa pagiging normal na anyo si Lucio. At bago pa siya makalapit sa tinutuluyang apartment ay sinalubong siya ni Aling Etang. Nagulat at nag-alala ang matandang ginang pagkakita na meron siyang kaunting mga galos sa katawan. Inakay siya kaagad noon sa loob ng bahay para gamutin na hindi na niya tinanggihan pa. Umaming ka nga, Lucio. Napaaway ka ba, ha? Huwag mo sabihin na nakipagpambuno ka nun sa tatay ni Mariposa. Sundalo pa naman yun at malaking tao si Delphine kaya lumayo-layo ka ron, ha? Paano niyo po nalaman? Ito naman binatang ito, oo. Ang gwapo-gwapo pero walang kamalayan sa paligid. Ang lit-lit lang ng bayan ng Mabolo kaya malamang kalat na yung tungkol sa panliligaw mo kay Mariposa doon sa flower shop. Ganun po pala. Hindi ko na po kasi iniisip ang mga yun eh. Ano nga? Seryosong tanong. Nakipag-away ka nga ba doon sa tatay ng nililigawan mo, ha? Hindi po. Hindi ko po magagawa yun. Mahal na mahal ko po si Mariposa kaya malaki ang respeto ko sa magulang niya. Kahit ayaw sa akin ni Mang Delphine. Bakit ka nasugatan? Dumaus-us po ako. Madilim po kasi ron eh. Di ba sakali papunta sa bahay nila Mariposa? Madilim dun. Mabuti pa nga po't pauwi na ako nung mangyari yun eh. Ay nako, mag-iingat ka sa susunod para hindi ka nasusugatan. Sayang ang gwapo mong mukha, iho. Mababawasan. Salamat po. Ay, siya nga pala. Kaninang hapon, may sasakyang malapit dito sa apartment. Napansin namin ni Esther na parang nagmamasid dito kaya nilapitan ko tinanong. Nakita ko yung lalaking matangkad. Maitim tapos mukhang brusko. Kilala mo ba yun? Naisip ko baka ikaw ang minamatsagan kasi ikaw lang naman ang bagong salta rito sa Mabolo eh. Ano pong sabi? May hinahanap daw silang may malaking pagkakautang. Wala naman po akong kilalang gano'n ng itsura. Tsaka wala naman po maghahabol sa akin ng dahil sa utang. Wala naman po akong kautang-utang, Aling Etang. Naniniwala naman ako. Ang sa akin lang mag-ingat ka ha. Baka mamaya hold-upper lang yon. O yung mga nandurukot na mga laman loob ng tao para ibenta. Sa gwapo mong yan, hindi malayong mapag-interesan ka. Naku, huwag po kayo mag-alala. Tatandaan ko po yung sinabi niyo, Aling Etang. Maraming salamat po ulit. Nang maggamot na ang mga sugat, ay nagpaalam na kaagad ang gwapong binata. Nang papasok na siya sa loob ng bahay, bago bumukas ang pinto ay napansin niyang tila merong nakamasid mula sa likod ng punong nasa tapat ng apartment. Dahil sa pagod ay hindi na niya yung pinansin. Naramdaman kasi niya na hindi puwersa ng gwapang ang nandoon, kundi isang normal na tao lang. At pamilyar ang amoy nito, kaya napaismid na lang siya. Sigurado naman akong wala siya kanina doon habang nagsasagupaan kami ni Elijah. Ay nako, matulog ka na Mang Delphine kung ako sa'yo. Pagkailing ay pumasok na siya ng bahay at nagpahinga.
Samantala si Mang Delfin naman ay nanatili sa likuran ng puno habang hawak ang isang antigong itak. Kinabukasan ay tila walang nangyaring sagupaan sa pagitan ni Lucio at ng kapwa nito guwapang na si Eladio. Samantala, maagang nagbukas si Mariposa ng flower shop. Nakangiti pa ang dalaga habang kumakanta at nag-aayos sa mga bouquet na o-orderin para sa kasal ng customers sa katapusan ng buwan. Kumpara kay Lucio at Mariposa ay tila normal ang araw, para naman kay Mang Delfin ay hindi. Lalo na at may nagsabi sa Ginoo na hindi niya makakalimutan. Kagabi kasi sa madilim na gubat ng Mabolo ay nakita niya mismo kung paano nagbago ang anyo ni Lucio. Kaya niya sinundan ng gwapong binata dala ang antigong itak, pero hindi niya rin naman nagawang salakayin to nung gabing yun. Sinabi niya rin yun sa mga kaibigan pero hindi naman siya pinaniwalaan. Dahil una, lasing na lasing siya at ikalawa, kilala si Mang Delfin sa pagiging mayabang at kwentong barbero kaya naman sanay na ang mga taga-Mabolo sa ugali niya. Kapag nagkukwento siya ng kung ano-ano, kahit pa may katotohanan ay hirap na ang mga tao na paniwalaan ng mga yun. Pasado 8:00 ng umaga nang dumating si Lucio sa flower shop. Napangiti kaagad ng dalaga nang makita siya pero muli siyang nagbiro sa lalaki. Hoy Lucio, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Bakit? Ayaw mo ba ha? Pag-iisipan ko. Ay nako, hindi ko nahihintayin ang sagot mo. Basta tanggapin mo na to, please. Nagulat at natutuwang kinuha ng magandang dalaga ang isang maliit na paso na may nakalagay na bulaklak ng myosotis. Hindi siya makapaniwala dahil hindi native sa Pilipinas ang bulaklak na yon, pero kahit papaano rin naman ay pwedeng mag-alaga ng ganon dito. Saan to galing? Wala naman dito sa Mabolo nito ah. At saka, bakit itong forger mint nut flowers ang binigay mo sa akin? Sabi kasi nila na ang bulaklak na yan para raw sa isang memorya. Hindi madaling makalimot kapag ito ang ibinigay mo. Gusto kong hindi mo ako makalimutan kahit ano pa mangyari, Mariposa. At ganyan ka naman magsalita ngayon. Para ka namang namamaalam yan eh. Hindi naman sana mamaalam. May nangyari kasi kagabi kaya naisip kita. At dahil bigla akong natakot. Bakit ka naman natakot? Natakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, layuan mo ako. Kaya kahit papano, dyan sa bulaklak na yan, maalala mo ako kahit na magkalayo na tayo. Di ba sinabi ko naman sa iyo noon pa, na kung ano man ang malalaman ko patungkol sa iyo, ay hindi magiging dahilan sa paglayo ko? Bakit hindi mo ako subukan ngayon? Bakit hindi mo na ngayon sabihin ang totoo? Ano ba kasing tinatago mo, Lucio? Pasensya ka na. Hindi pa to nakikita kong tamang oras. Sasabihin ko rin kapag sapat na yung tapang ko. Sige, nire-respeto ko naman yon. Aalagaan ko ang bulaklak na ito hanggang sa makakaya ko. At sana yung tamang panahon na sinasabi mo, malapit na yon. Napabuntong hininga na lamang si Lucio at hindi na nakapagsalita. Mabuti na lang din at may dumating na mamimili kaya naantala na ang seryosong pag-uusap nila. Dinagsa na rin kasi kaagad ang flower shop. Pagkatapos noon ay nagpaalam na nga muna ang gwapong binata. Nagpunta muna siya sa pamilihan hanggang sa mapansin niyang tila merong sumusunod na sasakyan sa kanya. Dahil doon, naalala niya ang sinabi ni Aling Etang patungkol nga sa lalaking maitim, matangkad at mukhang brusko. Nasigurado niyang yun nga yun nang makita niyang lumabas ang Ginoo sa sasakyan. Siya na nga siguro yung sinasabi ni Aling Etang. Sino siya at anong pakay niya sa akin? Tiningnan niya ang nasabing lalaki na nagngangalang Montenegro. Nang makahalata ay dali-dali yung bumalik sa loob ng sasakyan. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras si Lucio. Humakbang siya palapit sa nasabing sasakyan pero kagad yung humarurot palayo. Ba't lokong yun ah? Ano kaya't minamatsagan ako ng lalaking yun? Parang kailangan kong mag-ingat-ingat ngayon ah. Magmula nga na makainkwentro ng gwapong binatang misteryosong lalaki, ay nag-ingat na nga rin muna siya. Sinabi niya rin kay Mariposa ang tungkol dito dahil ilang beses niyang napansin ang nasabing sasakyan malapit sa flower shop.
Halatang nagmamasid din yon, kaya minabuti rin muna nilang hindi magkita ng araw-araw. Pinag-ingat din ng dalaga ang kanyang manliligaw na ginawa naman nga ni Lucio. Isang hapon, nagpunta siya sa bahay na Mariposa nang hindi sinasadyang marinig niya ang usapan ng mag-ama. Hindi muna siya kumatok at nagpakita. Masinsinan niya lang munang pinakinggan ng seryosong balitaktakan ng mag-ama. Tay, napapadalas na po yata kayo sa flower shop ha. Hindi mo naman po kailangan na bantayan ako araw-araw dahil maayos naman po ang benta natin. Maayos din po ang pagtatrabaho ko, Tay. Hindi ikaw ang binabantayan ko, anak. Kundi yung taong yun na umaali-aligid sa'yo. Sino po? Si Lucio? Oo, ang lalaking yon. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na ayaw ko sa taong yon. Layuan mo na siya, Mariposa. Patigilin mo na siya sa panliligaw sa'yo. Bakit naman po, Tay? Napakabait na tao ni Lucio. Nararamdaman ko po ang pagmamahal niya at mahal ko rin po siya, Tay. Manginig ka nga sa mga sinasabi mo, Mariposa. Hindi mo lubos na kilala ang taong yon. Hindi siya tao, anak. Isa siyang guwapang. At alam mo ba ang mga guwapang ay mababagsik na klase ng aswang? Kitang-kita ko siya nung gabing yon kung paano magpalit ng anyo. Nakipaglaban siya sa isa pang guwapang anak. Maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo, Mariposa. Alam ko pong ayaw niyo kay Lucio, Tay. Pero wag niyo naman po siyang siraan ng ganyan sa akin. Akala niyo ba hindi ko alam na sinabi niyo na mga yan sa mga kaibigan niyo? At alam ko rin pong pinagtawanan lang po nila kayo. Tama na pong paninira, Tay. Hindi mababago yan ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Lucio. Anak, huwag kang padadala sa damdamin. Uunahan na kita, ha? Ilalayo kita sa taong yon bago ka pa niya masaktan o bago pa siya makapanakit ng iba. Tama na po yan, Tay. Sawang-sawa na po ako sa mga kasinungalingan niyo. Hindi nakaimik si Mang Delfin dahil sa galit na reaksyon ng kanyang anak. Nag-walkout din ng dalaga kaya nagtago na lang sa isang sulok si Lucio habang tila hindi pa rin makapaniwala sa mga narinig. Napabulong tuloy ang binata sa sarili. Kung gano'n nakita niya pala talaga ako kung paano kami magkasagupan ni Eladio. Kaya pala sinundan niya ako sa bahay nung gabing yon. Dahil sa nangyari ay hindi na muna inabala ni Lucio si Mariposa na nagstay muna sa flower shop matapos makipagtalo sa sariling tatay. Nagmuni-muni lang siya hanggang sa makatulog na nanatiling nakabukas ang bintana ng silid. Habang natutulog ng mahimbing ay biglang naalimpungatan ng gwapong binata. Tumayo siya at pagkasilip sa bintana ay doon niya napansing may gumalaw sa labas. Lumabas siyang alerto para tingnan kung sino ang nilalang na yon. Pinagganan niya ang mga abilidad niya kaya nasundan niya ang nilalang sa likod ng bahay. Isa yung babaeng guwapang na mas maputi at mas matangkad sa kanya. Itim na itim ang bilugang mata noon at tila walang emosyon ng muka. At para makapag-usap sila na maayos ng nasabing guwapang, ay hiniling niya na magpunta sila sa kagubatang malapit doon. Para kahit magpalitan man sila ng anyo, ay walang makakakita. Anong ginagawa mo dito, Lucia? Sinabi ba sa iyo ni Eladio ang kinaroroonan ko? Wala siyang sinabi kahit na ano sa akin. Sinundan ko lang ang naiwan niyang amoy hanggang sa mapadpad ako rito. Bakit ba ayaw niyo akong patahimikin? Hayaan niyo na lang ako na mabuhay ng payapa sa simpleng lugar na ito. Lucio, umuwi ka na. Ipinahanap ka na sa mga tauhan ni Amang. Delikadong nilalang si Montenegro. Kaya bumalik ka na habang wala pa siyang ginagawang hakbang. Sinasabi ko na nga ba eh. Si Amang Lucio ang nagpadala sa taong brusko na yun eh. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi na ako babalik, Lucia? Gusto ko mabuhay na katulad ng isang normal na binata. Hindi na ako alis sa lugar na ito. Lalo pa ngayong naramdaman ko na kung paano magmahal ng totoo. Sasaktan mo lang ang sarili mo, kapatid ko. Alam nating pareho na ang pagmamahal na sinasabi mo ay hindi para sa mga katulad natin. Mali ka dyan, Lucia. Papatunayan ko sa iyo na mali ka. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko sa babaeng mahal ko, kahit pa hanggang kamatayan. Ito ba ang dahilan kaya mo pinatay si Eladio? Dahil sa pagmamahal na sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Hindi ko pinatay si Eladio.
Hinayaan ko siyang mabuhay at sinabi ko sa kanya na huwag nang babalik sa lugar na ito. Sinungaling ka! Taksil ka sa lahi natin! Kaya kahit na anong mangyari, ngayong nakita na kita, ibabalik kita kay Amang bago pa ako maunahan ni Montenegro. Mas maigi na tong gagawin ko para naman matauhan ka at magising sa katotohanan! At sa isang kisap mata ay sumugod ang babaeng guwapang. Ngunit bago pa man siya makalapit ay may sumambulat na kakaibang kisap ng liwanag sa pagitan nila. Isang pampasabog na gawa sa abo ng ugat ng talumpunay. Ito ay isa lang sa iilang bagay na nakakasugat sa balat ng guwapang. Isang pagsabog ang naganap. Mabuti na lang ay kaagad nakaiwas ang magkapatid na guwapang. Nagulat si Lucio sa nangyaring yon at paglingon niya sa likuran ay nakita niya si Mang Delfin. Bitbit ang antigo nitong itak at may hawak na isa pang pampasabog. Halata sa itsura ng Ginoo na lasing na naman to dahil namumula ang mga mata. Lumayo ka sa anak ko, demonyo ka! Mang Delfin, sandali lang po! Pero bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay muling naghagis ng pampasabog ang matandang Ginoo pero naiwasan yon pareho ng mga guwapang. Nagalit si Lucia kaya sinalakay niya si Mang Delfin. Mabuti na lang at umawat si Lucio na kaagad na dinamba ang kapatid. Bakit mo ka pinipigilan, Lucio? Makinig kang mabuti! Nakita na tayo ng taong yan! At kapag hindi ko siya pinatay, ay pareho tayo mapapahamak! Makinig ka sa akin, Lucia. Lasing siya at wala namang maniniwala sa sinasabi ng taong yan. Kaya hindi mo siya kailangang patayin. Wala akong pakialam! Buong lakas na nagbuno ang magkapatid na guwapang. Pero sa huli ay naibalabag ni Lucia si Lucio. Tumilapo ng binata at malakas na tumama ang malaking katawan sa puno. Natumbahan pa siya nito dahilan kaya hindi kagad siya nakakilos. Pagkatapos noon, sila Lucia at Mang Delfin naman ang nagsagupaan. Galit na sumalakay ang matandang lalaki gamit ang antigong itak. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng dalawang galit na nilalang. Si Lucio ay hilo-hilo na nakatingin habang pinipilit na makaalis sa pagkakadagan ng malaking puno. Hindi niya rin alam kung kanino siya kakampi sa dalawa. Kung sa kapatid niyang si Lucia ba o kay Mang Delfin na tatay ng kanyang pinakamamahal na si Mariposa. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatsyempo ang lalaking dating sundalo. Nasaksak niya at napabagsak si Lucia na sinubukan pang lumaban pero pinagtatataga niya na ito ng 3 pang beses. Tuluyan yung nanghina hanggang sa bumalik na siya sa tunay na anyo. Isang magandang babae na maputi pero nabahira na ng sariwang dugo dahil sa dami ng tama sa katawan. Ang antigong itak na ito, galing pa sa malayong kabuntukan na sinasabing hinulma kasama ang abo ng mga sundalo. Alam kong epektibo ito dahil ito ang ginamit ko sa naunang guwapang na yon. Kung ganun, ikaw ang pumatay kay Eladio? Wala akong pakialam kung sino kayo. Lahat kayo ay halimaw na naghahasik sa mabolo, kaya papatay ko kayo. Tigilan mo na ang kapatid ko. Sige, itigilan ko siya sa isang kondisyon. Ano po yun, Mang Delfin? Kung talagang hindi ka katulad nila, kung talagang mahal mo ang anak ko, ay patunayan mo yun sa akin ngayon. Ikaw ang tumapos sa buhay ng isang guwapang na ito para sa akin. Kapag hindi mo ginawa yon, papatayin ko pa rin ang halimaw na ito. At mapapatunayan ko na hindi totoo ang pagmamahal mo para sa anak ko. Natahimik si Lucio habang nakatingin sa naghihingalo niyang kapatid. Nakatingin lang sa kanya si Lucia habang tila inaabot ng kamay niya. Naririnig niya rin ang pagbulong ng babaeng guwapang na humihingi sa kanya ng tulong. Bibilang lang ako ng 3. 1, 2, Seryosong lumapit si Lucio sa kapatid na guwapang. Walang imik na hinila ito habang nandilisik ang mga mata at sa isang mabilis na kilos ay tila pinitik niya ang leeg ni Lucia. Tuluyang humandusay sa lupa ang patay na katawan ng kanyang kapatid. Nagpipigil naman siyang pinagmasdan ng binata hanggang sa maglakad palayo si Mang Delfin habang tatawa-tawa na parang baliw. Nakuyong ni Lucio mga kamao at pinipigilan ng sarili na salakayin ng tatay ng babaeng kanyang iniibig. Napaluhan na lang siya ng hindi namamalayan hanggang sa muling mapabaling kay Lucio ang bangkay ng kanyang kapatid
habang nakadilat ang mga mata na tila nakatingin pa rin sa kanya. Pasensya na, Lucia. Mas matimbang ang pagmamahal ko para kay Mariposa. Patawarin mo ako, kapatid ko. Iniwan na lang niya ang bangkay at umalis na sa lugar na yon. Hindi naman siya nabahalang may makakakita sa nasabing bangkay dahil pagdating ng ilang oras ay magsasaabo naman yon ng kusa. Lumipas ang ilang araw matapos ang engkwentro sa gubat, ang tensyon sa pagitan ni na Lucio at Mang Delfin ay hindi pa rin tuluyang naglalaho. Bagamat hindi natuwirang tinutulan ng Ginoo ang presensya ni Lucio, ramdam pa rin ang pagdududa sa mga kilos noon. At habang tumatagal ay parang nakakaramdam ang binata ng kakaiba sa dalaga. Dumating nga ang araw na naging magkasintahan sila at mas dumalas ang kanilang pagkikita. Hanggang sa isang gabi ay meron na ngang nangyari sa kanilang dalawa. Hindi lang isang beses kundi naulit pa ng naulit dahil pareho silang nasiyahan. Subalit, magkarelasyon man, ay hindi pa rin masabi-sabi ng lalaki ang pinakatatago niyang sikreto. Mabuti na nga lang din ay hindi na inungkat ito ng babae habang si Mang Delfin naman ay nanatiling tahimik. Isang tanghali sa flower shop, tahimik si Mariposa habang inaayos ang mga bagong dating na bulaklak. Nasa isang sulok naman si Lucio, tumutulong sa paglalagay ng pangalan sa mga card ng order. Hindi ka na masyadong nagsasalita ngayon, Mariposa. Kasi kapag nagsalita ako, masaktan ka. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Biro na masasaktan ka pero meron talaga akong gustong sabihin sa'yo. Sabihin mo na, please. Magkakaanak na tayo, Lucio. Ha? Ano? Buntis ako. Aba, magandang balita yan. Kung ganun magkakaroon ng hatayo ng anak. Napakasaya ko. Teka, bakit parang hindi ka masaya, Mariposa? Masaya ako na magkakaanak na tayo. Pero hanggang ngayon kasi na nabuntis mo na ako lahat-lahat, may hindi ka pa rin sinasabi sa akin. Naghihintay lang ako, Lucio. Hindi na importante yon. Ang mahalaga ay mahal natin ng isa't isa at magkakaroon na tayo ng anak. Hindi ako sigurado doon, Lucio. Dahil kahit gaano kita kamahal, hindi ko pa rin alam kung anong klaseng pagkataong dinadala mo. Pakiusap, sabihin mo na sa akin ang lahat. Sige, sasabihin ko na sa iyo, mahal. Sasabihin ko na sa iyo ang lahat-lahat. Napayuko si Lucio at tumugot ng hininga. Pagkalaon ay lumapit siya sa magiging asawa at niyakap yon na mahigpit. Nang matapos na sila ng pag-aayos ng mga bulaklak, sa loob ng abandonadong simbahan sa kanlurang bahagi ng Mabolo ay dinala ni Lucio si Mariposa. Sa likod ng lumang altar, binuksan niya ang isang tagong pintuang kahoy. Ito'y isang lihim na silid na puno ng lumang kasulatan, larawan at mga banga ng pinatuyong dugo. Ano mga ito? Akala ko ba dayuhan ka rito sa Mabolo? Bakit parang pag-aari mo ang lugar na ito? Totoong dayuhan ako rito sa Mabolo. Dinala ko lang mga ito dito sa lugar na ito matapos mamatay ang kapatid kong si Lucia. Saka ko naikukwento ang tungkol sa kanya. Pero bago yon, dito ko lang din nalaman na pag-aari ng angka namin ang lugar na ito. Kaya pala para bang malapit din ako sa Mabolo. Ang ibig mong sabihin, taga rito mga ninuno mo? Hindi naman sa ganon. Minsan lang din pala silang nanirahan dito. Ano ba itong mga lumang kasulatan, larawan at mga banga na parang may laman na pinatuyong dugo? Dinala ko mga yan para hindi ko makalimutan ng pinanggalingan ko. Hindi ako ordinaryong tao, Mariposa. Isa akong uri ng aswang na kung tawagin ay guwapang. Mula sa salitang lumang Kastila na ibig sabihin ay guwapo o makisig, ngunit may sumpa. Ang lahing ipinaglihi sa kagandahan, ngunit isinumpa ng kagutuman. Kagutuman sa dugo at kanin ng tao? Oo, pero hindi kami katulad ng natural na aswang dahil hindi naman kami hayok sa karne o dugo ng tao. Ipinanganak akong kalahating guwapang. Ang ama ko ay matanda na pero kapag nakita mo siya, aakalain mo magkapatid lang kami. Ang nanay ko naman ay isang simpleng babae mula sa Batangas.
Nasaan na siya? Pinatay ang nanay ko ng mga kapwa ko guwapang nung 10 taong gulang pa lang ako. Kasi pinili niyang itaguyod ako bilang tao. At simula noon, araw-araw ko nang kinakalaban ng bahagi ng sarili kong nais kumain ng laman at dugo. Hanggang sa nung nasa tamang edad na ako, nagdesisyon na akong umalis sa amin. Nagpalipat-lipat ako ng lugar para lang di matunto ni Amang Luciano. Kaya napadpad ako dito sa Mabolo. Mariposa, matatanggap pa ba ang isang katulad ko? Oo naman. Pero inaalala ko ang magiging anak natin. Paano kung maging siya rin siyang kalahating guwapang katulad mo? Huwag kang mag-alala dahil gagawin ko ang lahat katulad ng pagkalinga sa akin ng nanay Amelia ko. Sisiguraduhin ko ring mabubuhay siya katulad ng isang normal na tao. Pasensya na pero hindi ko papayagan na mangyari yon. Napalingon sina Lucio at Mariposa sa likuran kung saan ay nakita nilang nakatayo roon si Montenegro, ang manunugis na guwapang na alagad ni Mang Luciano. Ikaw na naman? Ano tagbalik ka pa dito? Alam ko na ang tungkol sa'yo dahil sinabi ka na sa akin ni Lucia. Sinabi na sa iyo ng kapatid mo bago mo siya patayin, hindi ba? Para lang sa babaeng yan, ginawa mo yon? Nakakaya ka, Lucio. Lalo na't anak ka pa naman ni Pinulong Luciano. Umalis ka na. Kung ayaw mong matulad sa isang nagtangka sa akin. Aalis lang ako sa lugar na ito kapag nabitbit na kita at kapag napatay ko na ang babaeng yan. Sige, subukan mo para makita mong hinahanap mo. Magkasabay na nagpalit ng anyo bilang guwapang sina Lucio at Montenegro. Gulat na gulat naman si Mariposa sa kanyang nakita. Ilang saglit pa ay pinatago muna ng guwapong lalaki ang kanyang mapapangasawa sa isang sulok at sinimulan na niyang makipaglaban. Hindi niya hinayaang makalapit ang bruskong lalaki kay Mariposa. Bawat pagsugod doon ay kagad niyang sinasalag at buong lakas niyang ipinagtatanggol ang babae. Pero ilang saglit pa nang muli silang magkabanggaan ay ganun na lang ang gulat niya nang biglang may tumubong pakpak sa likod ni Montenegro. Naging malapaniki rin ang mukha nito kaya mas lalo namang natakot ang babaeng buntis sa mga nakikita. Sinasabi ko na nga ba hindi ka purong guwapang. Kaya pala kakaibang anyo mo sa amin. Kasing itim mo ang budhi mo, Montenegro. Oo, ang mga magulang ko ay galing sa magkaibang lahi. Ang tatay ko ay isang guwapang at ang nanay ko ay isang layog. Wala akong pakialam sa'yo. Wala akong pakialam sa mga magulang mo. Ha! Magkakaroon ka ng pake kapag pinatay ko ang mag-ina mo. Alam mo ba na ayon kay Pinunong Luciano, sa mismong bibig niya nang galing na kapag nabuntis mo ang babaeng yan, siya ang magdadala ng sanggol ng pagkasira. Kung mabubuhay ang bata, posibleng ito magbago sa kalikasan ng ating lahi. At kapag nangyari yon, lahat tayo mawawalan ng tuluyan. Kaya hindi siya dapat mabuhay. Sisiguraduhin kung mamamatay sila. Sa tingin mo papayagan kita? Galit na sumalakay si Montenegro at muli nga silang nagtagisa ng galing. Mas malaki ang lamang ng guwapang na may pakpak dahil mabilis lang itong nakakalipad sa ere. At dahil doon ay mabilis na umisip ng paraan ang guwapong lalaki. Pinagmasdan niya ang paligid at ginamit niya yon para masukol si Montenegro. Sa muling pagsalakay ng guwapang na may pakpak ay siniguro na nga ni Lucio na hindi yun makakawala sa kanya. Hinagis niya ang mga banga na may pinatuyong dugo at pagkatapos ay saka siya lumundag sa likuran. Hinawakan niya ang magkabilang pakpak at pwersang yung hinigit hanggang sa maputol. Napahiyaw si Montenegro na nahulog sa sahig. Pero hindi pa rin yung tumanggap ng pagkatalo. Nang makita niya kinaroroonan ni Mariposa ay nagmamadali siyang tumayo kahit naduguan ng likuran. At gamit ang natitirang lakas ay mabilis tumakbo ang bruskong guwapang. Sinentro na niya ang matutulis na kuko para masigurong mapapatay ang babaeng buntis, pero bago pa siya makalapit ay dinamba na siya ni Lucio sa leeg. Natumba sila pareho at doon sa sahig nagpambuno. Hindi niya tinanggal ang pagkakapit sa leeg ni Montenegro. Lalo niya yung hinigpitan habang sumisigaw hanggang sa mangisay-ngisay na ngayon. Sa sobrang pagkakasakal ay halos lumuwa ang mata at dila ng bruskong lalaki
hanggang sa naglaway na yon at tuluyang mawala ng buhay. Para mas makasiguro ay pinutol na niya ang leeg nito. Pagkatapos noon ay hingal na hingal niyang nilapitan si Mariposa at kagad namang yumakap sa kanya habang umiiyak. Dahil sa nangyaring yon ay mas naging maingat si Lucio, lalo na ngayon na buntis na ang babaeng pinakamamahal niya. Ngayong nalaman na rin nila na gustong ipapatay ng amang Luciano niya ang mapapangasawa niya at anak, kailangan na niya talagang mag-ingat ng husto. Lumipas pa ang araw at linggo. Sa harap ng bahay, habang nag-uukit ng kung anuman si Mang Delfin, ay lumapit si Lucio. Sa unang pagkakataon, ang dating tila malayelong pader na nasa pagitan nila ay tila biglang nabasag. Nalaman na rin kasi ng Ginoo ang tungkol sa pagbubuntis ng kanyang anak, pati ang pagsalakay ng mga guwapang. O bakit? May kailangan ka ba? Nakuha mo naman ang gusto mo, hindi ba? Nasa iyo na ang anak ko at magkakaanak na kayo. May gusto ko pa bang makuha sa akin? Kailangan ko ang tulong niyo. Kailangan mo ang tulong ko? Nagpapatawa ka ba? Nararamdaman ko malapit na silang dumating dito sa Mabolo. Yung mga guwapang na kinaiinisan mo. At hindi lang sila basta pupunta rito para maggasik ng kasamaan. Gusto nilang patayin si Mariposa at ang nasa sinapupunan niya, na apo mo. Maati mo ba kung mamamatay sa kamay mismo ng mga guwapang ang sarili mong anak at apo? Hindi umimik si Mang Delfin. Tinapos lang niya ang inuukit na isang tulos na yari sa sungay ng kalabaw. Pagkalaon ay nilapag niya ito sa mesa sa katumayo at pinagmasdan si Lucio. Hindi ko sila matatalo kung ako lang mag-isa. Kailangan na kailangan ko po talaga ang tulong niyo, Mang Delfin. Mang Delfin? Tawagin mo akong Tatay Delfin. Tatay Delfin? Humihingi po ako sa inyo ng tulong para may pagtanggol hindi lang ang buong Mabolo, kundi pati na rin si Mariposa at ang magiging anak namin. Kung ganon, ipagtatanggol natin ang anak at apo ko, pati ang buong Mabolo. Sa una tuling pagkakataon ay makakampi tayo. Masayang-masaya ang puso ni Lucio dahil sa wakas ay wala nang malaking pader sa pagitan nila ni Mang Delfin. Tuluyan na nga silang nagkasundo at pinagandaan ang pagdating ng mga guwapang nasasalakay. At sumapit na ang Biyernes. Tahimik ang buong bayan ng Mabolo ng gabing yon. Pero ang hangin ay tila ba may dalang pangamba. Mabigat, malamig, at parang may nakasabit sa alapaap na dilim na hindi matahimik. Ramdam na ni Lucio ang pagbabadya ng panganib at kagad niya itong sinabi kay Mariposa at Mang Delfin. Silang lahat ay nasa loob ng bahay. Lahat sila ay tahimik habang pinapanday ni Mang Delfin ang kanyang mga armas. Pinatalim pa niya ang antigong itak na muling binabad sa katas ng talumpunay. Meron din siya mga palaso na ang dulo ay tinunaw na pilak. Kaunti lang ang nagawa niyang pampasabog dahil kulang na siya sa gamit. Dahil hindi mapakali ang mag-asawa, kaya pinuntahan nila ang Ginoo para tingnan ang ginagawa nun. Kapag nagsimula na ang labanan, huwag kayong lalayo sa akin, anak, Mariposa. Sabi ko naman sa iyo, mahal kong asawa, hindi mo kailangang matakot dahil maraming ginagawa si Tatay Delfin na sandata. Basta, makinig ka lang sa amin at sumunod ha. Katulad ng sabi niya, huwag na huwag kang lalayo kung sakaling sumalakay na mga guwapang. Hindi namin hahayaan na kunin ka ng mga nilalang na yon. Hindi ko hahayaan na dumampi ang mga kamay nila sa inyo ng magiging apo ko. Salamat po sa inyo. Makakampante na po talaga ako. Iniwan na nga muna nila ang matandang Ginoo para ipagpatuloy ang ginagawa nito hanggang sa sumapit na ang hating gabi. Sa labas ng bahay ay unti-unti nang bumigat ang hangin. Nagsimula nang pumula ang bilog na buwan. Napatingin si Lucio sa bintana nang malangap ang tila amoy ng kamatayan. Natutulog na si Mariposa kaya nilapitan ng gwapong lalaki si Mang Delfin para sabihin ang kanyang pakiramdam. Hindi nga siya nagkamali dahil dumating na ang kanilang inaasahan. 7 aswang ang dumating na pinangungunahan ni Amang Luciano, ang pinuno ng lahi ng mga guwapang. Karamihan sa mga yon ay lalaki. Mapuputi, matangkad, makinis ang muka at ang mga mata ay nanlidisik na handang pumatay.
Meron ding sumulpot na ilang layog na lumapag mula sa kawalan. Ang ilan ay may pakpak na parang balat ng paniki. Ang iba ay tahimik lang na naglalakad na parang alingaw-ngaw ng kamatayan. Lumabas kagad si Lucio dahil alam niyang sa apartment pupunta ang mga yon dahil mas naiiwan ang amoy niya roon. Naabutan niya kagad si Aling Etang na tila takot na takot matapos makakita ng mga halimaw. Mabuti na lang ay nasagip niya kaagad na matandang babae at ang iba pa sa paupahan. Ano bang nangyayari, Lucio? Bakit may mga halimaw dito tinahanap ka nila? Saka na po ako magpapaliwanag. Umalis na po kayo rito ni Esther at ang iba pa. Magtungo po kayo sa bahay ni Mang Delphine dahil mas ligtas doon. Malayo pa kasi ang simbahan dito at siguradong maabutan kayo ng mga yan dahil ang iba sa kanila mga aswang na layob. Sumunod na nga kagad ang matandang babae. Pag-alis ng mga yon ay saka hinarap ni Lucio ang pinaghalong grupo ng aswang na layog at aswang na guwapang. Lucio, halika na anak ko makasalanan. Bumalik ka na sa tunay mong tahanan. Hindi na ako kabilang sa inyo, Amang. Matagal ko na itinakwil ang sarili ko. Simula nang patayin nilang Nanay Amelia na hinayaan mo lang na mangyari. Kahit anong gawin mong paglayo o pagtalikod, hindi mo may tatanggi kung sino ka. Ang dugong guwapang na dumadaloy sa iyo ay galing sa akin na iyong ama. Hindi mo pwedeng itanggi ang lahi mo, Lucio. At huwag kang mag-alala. Naintindihan kita, anak. At pwede kitang patawarin. Lalo na kung isusuko mo ang babae dahil nasa sinapupunan niya ang bagong lahi. Amoy na amoy ko yun dito. Magkakamatayan muna tayo bago mangyari yun. Hindi niyo makukuha ang mag-ina ko. Ha! Kung ganon buo na ang pasya mo, anak. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, lahat kayo ay mamamatay! Pagkasabing yun ni Amang Luciano ay saka sa sumenya sa mga kapwa-aswang. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Dali-daling sumugod ang mga guwapang at mga layog pero hindi lumusop si Lucio. Tumakbo siya palayo sa mga yon at ang mga nauto ay sumunod sa kanya. Napangiti lang si Amang Luciano dahil basa na niya ang estilo ng anak. Hinayaan niya lang yung lumayo kasunod ng ibang aswang. Alam niya kasing inililigaw lang ni Lucio mga yon. Pero dahil walang kapares ang kanyang pangamoy, malayo pa lang ay nalalanghap na niya ang kakaibang samyo ng nasa sinapupunan ni Mariposa. Ramdam na ramdam niya ang bagong henerasyon ng guwapang kaya nais niya yung makuha. Gusto niya kasing siya ang maglinang ng katulad ng ginawa niyang pagpapalaki noon kay Lucio bago ito magrebelde sa kanilang lahi. Nagtaka na nga ang gwapong lalaki dahil hindi sumunod ng kanyang amang guwapang. Pero hindi naman siya nangamba dahil alam niyang nandun si Mang Delphine na kasama ng kanyang asawa. Kailangan kong bilisan ang pagtapos sa mga walang niyang gwapang na ito. At ngayon ko lang nalaman na nakikipagtulungan na pala ang mga layog. Sinalakay siya ng sabay-sabay kaya mabilis siyang nagpalit ng anyo. Mabuti na lang din ay may dala siyang pasabog na ipinabaon ni Mang Delphine para sa ganitong pagkakataon. Hinagis niya yun sa gitna at laking gulat ng mga guwapang at layog nang sumabog yun. Nang matamaan sila ay nalusaw ang kanilang mga katawan na parang nasa buyan ng asido. Gawa sa ugat at katas ng talumpana yung pasabog na yan kaya siguradong hindi kayo makakaligtas mga tanga. Nang may makita siyang isa pang gumagapang na layog at magtatangkapang lumipad ay dinambanan niya ito kaagad. Pinutol niya ang mga pakpak at pinugot ang ulo katulad ng ginawa niya noon kay Montenegro. Nang masigurong wala na siyang kalaban, ay dali-dali siyang nagtungo sa bahay ni Mang Delphine. Pagdating doon ay naabutan na niya ang mga natitirang guwapang at layog. May lumilipad at sumisibasip sa bubungan para subukang makapasok sa loob ng bahay at makuha si Mariposa. Pero sinalubong ito ng isang palasong pinaputok ni Mang Delphine. Tumama ito sa balikat ng nasabing layog, kaya nagsusumigaw yon sa sakit. May isa pang guwapang na pinatamaan din ni Mang Delphine ng palaso at kaagad dumandusay ang patay na katawan sa lupa. Sige, sumugod kayo mga walang yang aswang. Hindi kayo makakapasok sa bahay ko dahil punong-puno to ng pangontra. Habang nagsusundalo ako sa Mindanao, maraming beses at pagkakataon kong pinag-aralan ng tungkol sa mga kagaya nyo. Hindi nyo ako basta-basta mapapabagsak, mga gago! Napangiti lang si Mang Luciano
habang pinagmamasdan ng mga alagad niyang gumagawa ng paraan para makapasok sa bahay. Nandun na rin sina Aling Etang at Esther na takot sa mga naririnig. Kasama nila si Mariposa sa basement at meron na rin silang hawak na mga pangontra, pero hindi naman nila alam kung paano yon magagamit. Ang ilan sa mga kasama nila kanina sa apartment ay humiwalay at nagtungo sa simbahan, kaya naman napatay ng mga nagpapagala-gala sa mabolo na guwapang at layog. Nang may isa pang guwapang na lumusob sa pintuan, si Lucio naman ay tumalon at nagbago na ng anyo sa ere. Tumalim ang kanyang mga kuko, namula ang kanyang mga mata, at tumaba ang mga ngipin. Nanatili ang diwa niyang kalmado kahit na nandun mismo ang kanyang ama na nakangiti lang habang pinagmamasdan silang nagkakagulo. Hinatak niya ang nasabing guwapang pero mas malaki yun at mas matangkad sa kanya. Kaya nagpagulong-gulong sila sa gitna ng bakuran. Hindi ako papayag na makapasok kayong lahat sa bahay na yan! Sige, at ipakita mo sa akin, anak, kung gaano ka nakahina. Hindi mo matalo ang simpleng alagad ko na si Romualdez. Ha! Nakakaawa ka na talaga! Manahimik ka nga, Amang. Para sabihin ko sa'yo, napatay ko ng pinakamalupit mong manunugis na si Montenegro. Ganun pala. Ang akala ko ay nagtago na siya sa takot na baka ako mismo ang pumatay sa kanya dahil hindi niya nagawa ang trabaho niya. Hinayaan niya pa na ako mismo ang magpunta sa walang kakwenta-kwentang lugar na ito. Nang marinig yun ni Lucio, ay mas lalo siyang naging determinado na mapaslang ang kaharap na kalaban. Samantalang nanatili lang na nanonood ng kanyang ama na wala pa rin ginagawa. Nagpalitan sila ng suntok at sipa. Dahil doon ay tila kumakalabog ang lupa sa bawat manggaan nila. Hanggang sa magwagi siya, kaya napaismid naman ang kanyang ama matapos siyang mapatay ang kapwa guwapang. Mas pinili mo mga mahihina kaysa sa lahing hindi mamamatay. Tanga ka, Lucio! At dahil dyan, mamamatay ka talaga kasama ng mga taong yan! Mas pipiliin ko mamatay na may puso kaysa mabuhay na uhaw sa dugo! Kung alam ko lang na magkakaganyan ka, dapat pala'y isinama na kita nung pinapatay ko ang nanay mo! Huwag mong idadamay ang nanay ko rito! Sinugod niya ang sariling ama, pero may isang guwapang na sumugab sa kanya at nagpagulong-gulong sila sa kanang parte ng bakuran. Napaisbid naman si Amang Luciano na pinipilit na ipustura ang sarili. Pero nang makita niyang tila nadedehado mga kasama niyang guwapang at layog, ay unti-unti na siyang nagpalit ng anyo. Habang nakikipaglaban si Luciano sa isang aswang, ay napapalingon siya sa ama. At gano'n na nga lang ang gulat at takot niya dahil sa kakaibang madilim na puwersang bumabalot dito. Para yung nilalang na galing mismo sa impyerno na hindi masukat ang kadiliman sa puso at kaluluwa. Sa katunayan, ay pangatlong beses pa lang niya na nakita ang ama sa ganoong anyo. Una, nung sinasanay siya nito nung 5 taon siya. Ikalawa, nang mamatay ang kanyang nanay at ngayon ay ang ikatlo. Alam niyang kapag nag-anyong aswang na ang kanyang ama, ay seryoso na to at kapag ganoon ay siguradong wala nang makakapigil kapag ito na ang kumilos. Ito ang dahilan kaya si Amang Luciano ang tinaguri ang pinuno ng mga guwapang sa mahabang panahon. At hindi nga nagkamali ng hinala si Lucio dahil nagsimula ng kumilos ang kanyang tatay. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari dahil nabuwal kaagad ang pinto sa unang pag-atake pa lang nito. Bumungad doon si Mang Delfin na napadapa sa lakas ng impact na ginawang pag-atake ni Mang Luciano. Hindi maganda to. Tumabi ka ng guwapang ka! Buong lakas niyang tinusok ang dibdib ng kalabang guwapang hanggang sa tumagos yun sa likuran. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng kalaban hanggang sa mawalan to ng buhay at unti-unting maging abo. Dali-dali na nga tumakbo si Lucio pero sa kasamaang palad naman ay dinagit siya ng 2 layog na natitira. Nanlaban siya pero hindi niya magawang maabot ang mga yon dahil mabilis ang paglipad nila. Nang nasa impapawid na sila ay sumigaw siya ng ubod lakas na umalingaw-ngaw sa buong mabolo. Sa lakas nito ay nabingi ang 2 layog kaya nabitiwan siya ng isa. Sinamantala niya ang pagkakataon. Hinawakan niya ang naiwang layog at saka inakyat habang nahihilo-hilo pa. Nang makapasan na siya,
ay hindi na niya pinatagal pa ang pagkakataon. Binali niya ang leeg kaya dalawa silang bumulusok pa ibaba. Pagtalon niya ay dinagit na naman siya ng naiwang layog na kanina pa ay bumitaw sa kanya. Dinala siya nito sa ilog at doon inihulog. Kamuntikan pa siyang malunod dahil sa tumama ang ulo niya sa bato paglagpak sa tubig. Mabuti na lang ay bumalik kaagad ang kanyang wisyo at kaagad umahon. Eksaktong nasa gilid na siya ng tubig ilog ay nakarinig siya ng pagsabog mula sa bahay mismo ni Mang Delfin. Nag-alala siya para sa magiging asawa at anak kaya wala na siyang inaksayang oras. Hindi pwede to. Kailangan ko makabalik kaagad doon. Gamit ang buong lakas ay tumakbo siya pero napahinturing kaagad matapos makarinig ng sigawan mula sa hindi kalayuan. Pagtingin niya sa isang bahay ay nakita niya sila Aling Mila at ang apo nitong si Milton na umiiyak sa takot. Papano ay napapalibutan na ng dalawa pang layog na nagpapagala-gala sa mabolo. Ayaw na sana niyang tulungan ng mga yon dahil sa nagmamadali siyang makabalik sa bahay ni Mang Delfin. Pero hindi pa rin siya nakatiis. Naisip niya kasi na baka mangyari rin yon sa kanyang mag-ina. Dali-dali siyang tumakbo at sinalakay ang dalawa pang layog na pinupunteriya ang mga inosente. Magsilayas na kayo sa lugar na to, mga walang yang aswang kayo! Hinawakan niya sa magkabilang balikat ang dalawang layog at saka mariin na pinag-untog. Tumunog ang mga nag-crack na bungo ng mga ito, kaya duguan humandusay sa lupa. Gulat na gulat naman si Aling Mila at Milton sa kanilang nakita na lalong nag-iyakan sa takot. Aling Mila, Milton, magmadali na kayo umalis na sa lugar na ito. Dumaan kayo sa gilid ng ilog dahil mas ligtas doon. Takot ang mga layog sa tubig, kaya hindi sila lalapit sa ilog. Pumunta kayo sa tanggapan. Sabihin niyo mga nakita niyong ito para may magpuntang tulong para sa ibang sinasalakay ng mga aswang. Sige na ho! Mas lalo lang naiyak si Milton matapos marinig ang aswang. Kaya gumawa ng paraan si Lucio para buhayin ang tapang sa kalooban ng batang lalaki. Makinig ka, Milton. Dapat maging matapang ka para may pagtanggol mo ang lola Mila mo. Alam kong kaya-kaya mo yan. Hindi ba? Dahil kung hindi ka magpapakatatag, mapapahamak ang lola mo. At ang iba pang mahal mo sa buhay. Naintindihan mo ba yon? Pagkatango ng batang lalaki, sabay na silang nagpunas ng mga luha ng kanyang lola. Nagpasalamat naman si Aling Mila bago sila umalis ng apo. At dumaan nga sila sa gilid ng ilog. Dahil doon ay nakahinga na ng maluwag si Lucio. Inalala niya ulit ang naiwang bahay kaya nabagabag na naman ang kanyang loob. Kailangan ko na makabalik sa bahay ni Tatay Delfin. Wala na siyang inaksayang oras at para mas mapabilis ay nagpalit na siya ulit ng anyo bilang guwapang. Mabilis niyang tinakbo papuntang bahay ni Tatay Delfin at pagdating sa bukana ay nakita niya ang Ginoo na nakikipagsagupa na sa isang guwapang. Tay Delfin! Huwag ko na akong alalahanin. Kaya ko to. Anak ng teteng. Nandiyan na ako, Tay Delfin! Pinagtulungan nga nila ang guwapang na tila may lakas ng 3 katao. Hinapitan ni Lucio ang nasabing aswang sa likod habang tinutusok naman ni Mang Delfin sa likuran gamit ang hawak niyang patalim. Napatras ang halimaw at nasunog ang balat dahil sa pilak na patalim. Tumakbo yung palayo hanggang sa madapa pero gumapang pa rin upang takasan ng kamatayan. Pero hindi na to pinalampas sa matandang lalaki. Tinarakan niya kagad sa leeg hanggang sa mawalan ng buhay. Nang akala nilang okay na ang lahat, ay nagulat sila dahil mula sa labas ay nakakita pa sila ng mga 4 pang kalaban na tila kadarating lang. Iwan mo na ako rito. Magmadali ka na at habulin mo ang tatay mo dahil siguradong pababa na yun sa basement. Paano kayo? Kaya ko sarili ko, Lucio. Hindi ako naging sundalo para maging pabigat. Magmadali ka na. Bilisan mo na. Kayang-kaya kong 4 na yan. Sige ho, mag-iingat po kayo. Ikaw din. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang anak ko. Alam ko magiging ligtas siya sa kamay mo. Tila na naba ang puso ni Lucio dahil sa galak matapos yung marinig. Nadagdagan tuloy ang determinasyon niyang iligtas ang mag-anak laban sa walang yanyang ama. Nang sumugod na si Mang Delfin ay tumakbo na siya papuntang basement para sundan ng ama. At pagdaan niya sa likod ng bahay ay isang nanghihinang guwapang ang umatake sa kanya. Sinipa niya lang at nagmadali na kagad papunta sa kinaroroonan ng pinakamamahal niyang asawa.
Pagbaba niya ng hagdan, ay naabutan niyang nakabukas pa ang pinto ng basement at naririnig niyang nag-iiyakan na mga kababaihan sa loob. Dinig niya ang boses ni na Aling Etang, Esther at Mariposa. Pagtayo niya sa pintuan ay nakita niya si Amang Luciano na nakatayo lang habang pangisingisi. Nasaan yung gwapang na ang Ginoo kaya takot na ang tatlong babae. Kakaiba sa lahat ng guwapang ang anyo ni Amang Luciano dahil tila lumabas ang totoo nitong edad na talagang nakakatakot. Parang pader ang katawan na sobrang pagkasolid at ang mga kuko sa kamay na talaga namang napakatalim na nangingintab pa. Duwag ka, Amang! Mga walang kalaban-laban na babae yan! Ako ang harapin mo ngayon! Napalingon ng lahat kay Lucio at nang tumingin sa kanya ang pinunong guwapang ay napangiti lang yon ng makahulugan. Nagulat naman si Aling Etang sa kanyang narinig kaya nagtataka siyang tinanong si Lucio. Lucia, bakit mo tinawag na ang mga halimaw na yan? Isa ka ba sa kanila? Lucio! Nakikita mo na ba ngayon ang takot sa mata ng mga taong ito? Bakit hindi mo ngayon sabihin sa kanila ang totoo? Kung sino ka at kung anong klaseng kang tao? Oops! Nagkamali ako. Hindi ka nga pala tao. Hindi ka tao dahil anak kita. Ikaw ay galing sa angkan ng mga guwapang. Totoo ba ang sinasabi ng halimaw na yan, Lucio? Kung ganun ikaw ang dahilan kaya sinasalakay ang mabolo ng mga aswang na yan? Magsalita ka naman, anak ko. At huwag mong bitinin ang tanong na matandang yan. Bigyan mo siya ng karapatang malaman ang totoo bago ko sila patayin. Bakit mo kami papatayin? Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo ng pamangking kong si Esther. Kung ang kailangan mo yung anak mo, siya lang ang kunin mo. At huwag mo na kaming idamay. Huwag mo nang idamay yung mga taga-mabolo. Lucio, sumama ka na sa halimaw na yan. At huwag ka nang babalik dito pakiusap. Para naman matapos na ito. Ha? Natigilan na ang matandang babae matapos tumawa ng pagkalakas-lakas ni Amang Luciano. Umalingaw-ngaw sa buong silidang halakhak ng isang demonyo. Dahil doon ay mas lalong natakot si Aling Etang at Esther. Dumistansya naman ng kaunti si Mariposa sa magtiyahin dahil nakaramdam siya ng hindi maganda. Si Lucio naman ay napapabuntong hininga na lang at nag-iisip kung ano ang gagawin sa sitwasyon na yon. Naghihintay siya at nagiging alerto dahil alam niyang merong binabalak ang amang guwapang. Sa isang kisap mata niya lang, kapag hindi siya naging alerto ay tsak na mapapahamak silang lahat na nasa loob ng silid na yon. Anong nakakatawa sa sinasabi ko? Kung ano ang pakay mo sa lugar na ito, yun lang ang kunin mo o parusahan mo at huwag ka nang mandamay pa. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo kaming mabuhay ng pamangking ko dahil inosente kami. Maniwala ka, hindi namin ipagkakalatan tungkol dito. Naiintindihan ko, matandang babae. Etang, ako si Etang. Gawin mo na ang gusto mo pero pakawalan mo lang kami, pakiusap. May punto ka. Hindi naman kayo ang kailangan ko kundi ang babaeng yan na nasa tabi nyo ng pamangkin mo, Etang. Ang babaeng yan ay buntis at dinadala niya ang bagong lahi ng mga guwapang. Ganito na lang. Isuko niyo siya sa akin at pakakawalan ko kayong dalawa ng pamangkin mo. Makakalabas kayo rito ng buhay. Huwag kang makinig, Aling Etang. Sinungaling ang hayop na yan. Bakit naman sila hindi dapat makinig sa akin? Sino ba ang nagsinungaling sa atin tungkol sa totoong pagkatao, ha? May bilang ako ng 5. Kapag hindi nyo sinuko ang babaeng buntis, lahat kayo ay mamamatay. Marunong akong tumupad sa usapan. Kapag sinabi kong mabubuhay ka, mabubuhay ka. At kapag naman sinabi kong mamamatay ka, mamamatay ka. Kaya mamili kayo, ha? Hindi pa natapos sa pagsasalita si Amang Luciano ay hinatak na ni Aling Etang at Esther sa magkabilang braso si Mariposa. Umiyak ang buntis na hindi makapaniwala sa ginawa ng magtiya. Aling Etang, Esther, huwag niyo po ako ibibigay, parang awa niyo na. Pasensya ka na, Mariposa. Hindi ko rin gusto to pero wala akong magagawa dahil gusto pa naming mabuhay ng pamangkin ko. Huwag ka na magpumiglas. Sumunod ka na lang dahil total kasalanan niyo naman ito ni Lucia. Huwag po, pakiusap. Parang awa niyo na po. Lucia, tulungan mo ako. Aling Etang, parang awa nyo na.
Huwag niyong ibigay ang asawa ko. Walang kasalanan dito si Mariposa, lalo na ang sanggol sa tiyan niya. Kami rin naman eh. Walang kasalanan. Kaya pagpasensya mo na talaga, Lucio. Walang personalan to. At saka kaya mo siguro kami pinuntahan dito para mangyari talaga to. Hindi mo rin pala kami talaga planong iligtas. Kaya okay na rin tong nangyari. Kapag natapos na to, lumayas ka na sa apartment ko! Wala nang nagawa ang lahat dahil naisuko na nga na magtiya si Mariposa kay Amang Luciano. Nang hawakan na ng pinunong aswang ang buntis, ay nginitian niya si Aling Etang at Esther. Halata naman sa dalawa ang matinding takot pero pinilit lang nila ang mga sarili para makalabas ng buhay sa lugar na yon. Alayain mo na kami ng buhay. Sige na! Makakalabas na kayo rito ng buhay sa silid na ito. Wala na ngang inaksayang oras sa magtiya. Tumakbo silang palabas at dinaanan lang si Lucio na hindi pa rin makapaniwala na ipinagkanulo sila ni Aling Etang. Paglabas ng pintuan ng magtiya, ay tila may mabilis na hanging sumunod sa kanila. Napapikit sina Luciano at Mariposa at pagdilat ng kanilang mga mata ay nakita na nilang gumugulong na sa sahig ang ulo nila Aling Etang at Esther. Paano ay mabilis silang sinugod ni Amang Luciano at bumalik din kagad sa buntis pagkalaon. Sa sobrang pagkagulat ni Mariposa ay napasigaw siya ng husto sa takot. Nanlaki rin ang mga mata ni Lucio pero napalunok na lang siya dahil hindi na rin niya alam ang mararamdaman. Kung matutuwa ba siya o magagalit sa pagkamatay na magtiya. Ang sabi ko lang naman ay makakalabas sila rito ng ligtas. Hindi ko naman sinabi na pagdating nila dyan sa labas magiging ligtas pa rin sila. Hindi pa rin nagbabago ang talim ng mga kuko ko kahit hindi ko na nagagamit. Ano, okay ba anak? Napakawalang hiya mo talaga. Bitiwan mo ang mag-ina ko. O bakit? Bakit ko naman gagawin yon? Kunin mo sila kung gusto mo. Galit na lumusob si Lucio pero para lang siyang bata na pinaglalaruan ng ama. Halos mahingal-hingal na siya ay hindi pa rin niya mahawak-hawakan si Mariposa para mailigtas. Dahil doon ay binunot na niya ang huling alas na naiwan sa kanyang bulsa. Ang panaboy na nakalagay sa maliit na bote. Dinukot niya ito at inihagis sa mukha ng kanyang tatay. Nabasag yon at kumalat ang likido sa mukha ng pinunong guwapang. Biglang nag-init ang mukha ng halimaw kaya nabitiwan niya si Mariposa na dali-daling tumakbo sa isang sulok. Napasandal sa gilid si Amang Luciano na kagad pinunit ang sariling mukha para hindi kumalat kaagad ang pagkalusaw. Nagulat naman si Lucio nang makita yon lalo na nang lumabas ang dugo ang mukha ng kanyang tatay. Akala mo ba basta-basta lang ako mapapatay ng ganyang kahilang panaboy? Hindi ako naging pinuno ng mga guwapang nang wala lang. Ngayon ay pakikita ko sa iyo kung sino ang kinakalaban mo, Lucio! Sumalakay na ang pinuno ng guwapang kaya inihanda ni Lucio ang sarili. Nang hawakan niya ang ama, ay nakipagpambuno rin siya rito pero binalibag lang siya na parang aso. Ramdam na ramdam niya ang sakit sa bawat paghampas at pagtama ng mabibigat nitong kamay sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Para na siyang papanawan ng malay tao nang bigla siyang makarinig ng kalansing na basag. Nang lingunin niya ang kinaroroonan ni Mariposa, ay nakita niyang nanginginig ang asawa sa takot. Hinagis kasi nito ang hawak na pangontra na ngayon ay nag-aapoy na sa likuran ng pinunong guwapang. Mga peste talaga kayo sa buhay ko! Kung hindi mo lang dala-dala ang magmamana ng bagong salinlahi ng mga guwapang matagal na kitang tiniris! Kahit nasusunog na ang likurang bahagi ng katawan, ay hindi yun alintana ng aswang. Naganda ulit to ng pagsalakay pero nang lingunin niya si Lucio ay wala na yon sa sahig. Nagulat na lang siya nang may maramdaman na tumutusok sa kanyang tagiliran. Paglingon niya ay nandun na nga ang kanyang anak at pilit na tinatarakan ang kanyang gilid ng matulis nitong kuko. Tumawa ang halimaw at tila bigla nitong tinigasan ng katawan hanggang sa maputol ang mga kuko ni Lucio. Napatras siya at nang sasalakay na ulit ang kalaban ay isang kalansing at bote na naman ang nabasag. Bumato ulit si Mariposa na tumama naman sa hita dahilan para mag-apoy yun. Mga peste!
Magkakasunod na palaso na may pilak na talim ang tumama sa kanyang tagiliran. Pagtingin nila sa pintuan ay nandun na si Mang Delfin na sugatan din. Pag na huwag kang lalapit sa anak ko, ako ang harapin mo! Ang hirap talagang ubusin ng mga peste! Ikaw ang peste! Itong bagay sa'yo! Muling nagpaulan ng palaso ang Ginoo, pero naiwasan niyo ng pinunong guwapang. Subalit hindi niya nakita ang pagsalakay ni Lucio sa ilalim. Eksakto naman na hinagis ni Mang Delfin ang antigong itak at yun nga ang itinarak ng binatang guwapang sa sariling ama. Napahiyaw sa sakit si Amang Luciano pero nakatayo pa rin to habang napapaatras. Sumigaw to ng sumigaw dahil sa galit at pagkatapos ay saka sumalakay. Wala nang inaksayang oras si Mang Delfin at Lucio. Nakipagtagisan na sila ng lakas. Hanggang sa hinagisan na nga ng matandang sundalo ng pasabog ang mukha ng aswang. Nagliyab ang katawan nito at nagsisisigaw habang patuloy na nakikipagtagisan pa rin ng lakas. Hindi nyo ko basta-basta mapapatay! Makukuha ko ang gusto ko! Makukuha ko ang... Tumigil ka na! Tapos na ang paghahari mo! Mamamatay ka na, pinunong guwapang! Ikaw ang mamamatay! Hindi ako, kundi ikaw! Lumundag si Lucio sa ulunan ng kanyang ama at buong lakas na itinarak ang antigong itak sa batok ng halimaw habang nasusunog ito. Nagwala-wala at nanlaban pa rin yun, pero sa huli ay tumigil din at dahan-dahan bumagsak sa lupa. Dahil doon ay nagkalat ang apoy sa buong basement kaya nagmadali na silang lumabas at wala nang inaksaya pang oras. Nang nasa pintuan na ng basement ay saglit na tumigil si Lucio para pagmasdan ang patay na katawan ni na Aling Etang at Esther. Napabuntong hininga na lang siya at napailing bago sumunod kina Mang Delfin at Mariposa. Pero bago siya tuluyang makalis, ay narinig pa niya ang boses ng ama na tila bumubulong habang naghahabol ng hininga. Hindi nagtatapos dito ang lahat. Ang anak mo, Lucio, hindi siya magiging tao. At hindi rin siya magiging guwapang dahil gagawin ko siyang higit pa ron. Masunog ka na sa impyerno, Amang Luciano! Lumabas na nga siya ng basement dahil mabilis na natupok ng apoy ang lugar. Pag-akyat niya ay nakita niya roon si Mang Delfin at Mariposa na parehong nakaupo habang humihingal. Nilapitan niya ang asawa at niyakap ng mahigpit. Sabay silang napaiyak dahil sa tagumpay na yon habang ang Ginoo naman ay tinatapik lang silang pareho. Tapos na, Lucio. Tapos na ang bangungot. Oo, mahal ko. At ito na ang bagong simula para sa akin, para sa iyo at para sa ating anak. Pagsikat ng araw ay doon na nga tumambad sa mga taga-Mabolo ang naging epekto ng pag-atake ng mga guwapang at layog. Dahil doon ay naalarma ang mga tao sapagkat ang tahimik nilang bayan ay biglang nabulahaw. Dahil sa konsensya, nilisan na lang ni Mang Delfin, Lucio at Mariposa ang Mabolo. Lumayo sila at nagtungo sa ibang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Nagsimula sila ng panibagong buhay at sa biyaya ng Panginoon ay hindi naman sila namumroblema sa pang-araw-araw na buhay. Ikinasal sina Lucio at Mariposa sa isang simbahan at nang may panganak na nga ang sanggol ay tinawag nila itong Mario. Kagad nila itong pinabindisyonan at pinabautismohan. Sa habag ng may kapal ay hindi naramdaman ni Lucio ang pagiging guwapang ng anak. Natuwa sila dahil walang dugong aswang ang nananalaytay sa pagkatao ng anak nila. Hanggang sa malaman niya ang isang sekreto matapos siyang bumalik sa lumang simbahan na pag-aari ng kanilang ninuno. Nang basahin niya ang isang lumang kasulatan ay doon niya napagtanto ang katotohanan sa likod ng pagiging guwapang niya. Kapag ang isang purong guwapang ay nakipagtarik sa normal na tao at ito'y nabuntis, ang kanilang anak ay otomatikong magiging normal na tao. Hindi na isasali ng dugo ng guwapang sa pamamagitan ng pakikipagtalik, kundi ito mismo ay ginagawa sa pag-inom ng dugo kapag siya ay umidad na sa 5 taon at 10 taon. Kailangan niyong makumpleto para makuha niya ang dugo ng isang guwapang. Natutup niya ang bibig matapos biglang pumasok sa kanyang memorya nung nakalipas.
Malabo man sa kanyang isipan pero nakita niyang pinainom nga siya ng dugo noong 5 taon siya. At nang 10 taon na, pumagitna ang kanyang ina para hindi niya makuha ang pagkakaroon ng dugong guwapang. Ito pala ang naging sanhi ng kamatayan ng Nanay Amelia niya. Napaluha siya nang maalala mga yon. Naalala ko na, yun nga palang dahilan kaya nila pinatay ang nanay ko. Dahil ayaw niya akong painumin ng dugo ng mga guwapang upang hindi ako maging ganap na aswang. Ito palang dahilan kaya gusto ni Amang Luciano na makuha si Mariposa. Huwag ka mag-alala, anak ko, Mario, dahil hindi ko gagawin sa iyo ang ginawa sa akin ng tatay ko. Papatayin ko na dito sa puso ko ang pagiging guwapang at hindi ka magiging katulad ko. Itinaga ni Lucio sa bato ang pangakong yon na tinupad nga niya hanggang sa kasalukuyan ng kanilang pamumuhay. Nang 10 taon na si Mario ay naging normal tong batang lalaki. Isang malusog na bata, masayahin at may takot sa Diyos. Palagi nilang kasakasama ang anak na si Mario sa itinayo nilang flower shop na pinangalanan nilang Forget Me Not Flower Shop. Ito ay simbolo ng kanilang pagmamahalan na nag-ugat lang din sa ganon. Pagkamatay ni Mang Delfin ay si Lucio na ang nagmana ng mga sandata nito na itinago niya lang sa isang baul at naghihintay na magamit sa takdang panahon. Nabuhay sila ng tahimik, masaya at payapa, kagaya noon ng buhay nila sa Mabolo kung saan sila nagkakilala. Kung saan unang nakita ni Lucio ang babaeng tindera ng mga bulaklak na minahal niya ng buong puso, isip at kaluluwa. Wakas,